Ingat po tayo sa diabetes ha. Dumarami ang may diabetes ngayon sa Pilipinas. Dati, nung nag-aaral ako, parang 3%, 4% pa lang may diabetes. Ngayon, parang 10% na. Parami ng parami. Diba? Siguro, sa nabibili sa supermarket, processed food, fast food. Kaya, i-remind ko ulit kayo para lang maalala nyo ano yung mga iiwasang pagkain. Itong mga iiwasan nyo, pwede naman kayo kumain, konti-konti lang talaga. Talagang maliliit. Tapos yung mga good foods na pwede nyo kainin. Dito muna tayo sa iiwasan. Reminder lang, lalo na sa mga kabataan, di ba? Sugary foods, sugary condiments, di ba? Obvious naman to eh. Hindi mo lang halata. Isip mo, sausawan lang yan, bale wala. Ayan, no, Thousand Island, grabe. Mayonnaise, nako, ketchup, konti lang. Marami pang sugar blend, di ba? Ayan, oh. Ranch sauce. O, lahat ng mga, ano ba to? Sasarap lahat. Barbecue sauce. Yan, pampataas ng blood sugar, ang daming calories niya nakatago. Anong sausawan na lang? Suka. Suka na lang. Salad, suka. Sa karne, sa barbecue, imbis na sausaw mo sa barbecue sauce, suka pa rin. Sukang puti. Artificial sweetener. Bukod sa alam nating matatamis, ayaw natin. Itong mga artificial sweetener, yung mga 0 calories, meron na po mga bagong pag-aaral, hindi rin maganda. In the end, tumataas din daw yung blood sugar. Parang nagugulo yung katawan eh. Kasi kumakain ka, umiinom ka ng matamis, akala ng katawan mo matamis, naghahanap siya ng glucose na darating, pero wala naman dumarating. Kasi yung artificial sweetener, nagugulo lang yung utak natin, yung blood sugar regulation. Tsaka meron mga side effect na nakikita nila. So, hinay-hinay sa artificial sweetener. Sugary foods, di ba? Obvious naman to. Ayan, no? Lahat ng matatamis, candy, wafer, chocolate. Dark chocolate pwede, pero konting-konti lang. Maliit na maliit lang. Siguro sobrang liit lang. Baka ganito lang kaliit siguro. Okay? So, ito, alam nyo naman yan. Donut, di ba? Wala namang donut. Hindi. Matamis na nga yung donut. Lubog pa sa mantika. Nilagyan mo pa maraming matatamis. Pati yung loob, nilagyan mo pa ng laman. Sobrang tamis eh. Oo. Kung di kayo takot sa blood sugar, kung kayo bata pa, nagtumatakbo kayo ng 20 kilometers, di okay lang. Pero kung nakaupo lang tayo, nakakataba. Okay? Mga matatamis, hindi lang soft drinks. Soft drinks, mga 10 teaspoons of sugar. Iced tea, go large pa yan. Pag tinanong tayo sa fast food, gusto mo i-upsize? Nako. Isang ganitong baso na malaki, 12 ounce, parang kumain ka na ng isang platong kanin. So pag ininom mo to, hindi ka pa busog. Pag isang platong kanin, at least yun doon, mabubusog ka. 200. Refined carbohydrates, yung mga french fries, yung mga pastries, lahat yan. Okay? High carb snacks, di ba? May na mga nabibili tayo eh. Sari-saring mga bars, di ba? Candy bars. Processed foods. O, yan, no? Ano ba to? Masarap ang french fries ngayon eh. Lalo na mainit na mainit. Mas mainit ang french fries, mas mainit ang kanin, mas mabilis magpataas ng blood sugar. Kasi nga mainit siya, naghihiwalay-hiwalay yung starch niya, yung glucose niya eh. Pag pinalamig mo tong french fries mo, pangit na yung lasa, pero mas mabagal ang taas ng blood sugar. Paano nagdikit-dikit? May potato chips pa. Masarap lahat. High sodium, di ba? Pag high sodium, high blood ka. Pag na-high blood ka, masama rin sa diabetes. Ito, high sodium, mustard, ketchup, pretzels, processed meat, olives. High fat, di ba? Matataba. Full cream milk, ice cream. Siyempre, alak. Hindi rin maganda alak. Alak kasi, naglalaban-laban siya sa mga gamot sa diabetes. So, ito yung mga pagkain, nakita nyo na naman. Kung gusto nyo kumain nito, paminsan-minsan lang. At konting-konti lang. Okay? Punta naman tayo. Sabi mo, Dok, wala na akong magkain. Hindi, marami ka pwedeng kainin.
marami tayong pampababa ng blood sugar. Ayan, no? Diba? Tingnan muna natin ang blood sugar level. Ang normal is below 99 or below 5.5. Diba? Pag umabot na blood sugar mo, 100 to 126, orange na yan. Warning na yan. Pre-diabetes na yan. Ibig sabihin, papunta ka na. Or pwede mo tawaging hindi pre-diabetes, pwede mo tawaging mild diabetes na to. Diba? Borderline na to, papunta na rin. Meron na rin nasisira dito sa lapay, sa pancreas. So, either 100, 126, 5.5, or 7 yung other units niya. Paglampas na 126 milligrams per DL or 7 millimoles per liter, diabetes na yan. Sintomas ng may diabetes, ayan, no, ihi ng ihi, hindi naghihilom ang sugat, namamayat, impotence, vaginal infection, laging uhaw, namamanhid, lumalabo ang mata, laging gutom. Actually, ito medyo matagal na diabetes. Ang early sign, minsan walang sintomas, minsan uhaw lang. Lagi lang uhaw kasi nadi-dehydrate ka, ganun nangyayari. Maraming glucose pero hindi magamit ng katawan. Yung ihi, nilalanggam, pwede rin yan. Pag nilalanggam yung ihi. Ito yung mga good foods na. Baka sabihin nyo, wala kayong makain. Lahat ng gulay pwede nyo kainin. Lahat yan healthy, ano. Kangkong, ano ba to? Cucumber, lettuce, repolyo, lahat yan. Hindi tataas blood sugar mo dito. Whole grains, pwede mo gawing wheat bread o brown rice. Di ba? May mga pasta. A little better yan. Okay? Huwag din masyado marami. Pag sa kanin, di 1 cup lang tayo. Huwag na tayo mag 2 cups o 3 cups. Lean meat, mga chicken breast o yung karne na walang taba, pwede rin yan. Itlog, pwede rin. Okay? Hard-boiled egg, mas maganda. Hard-boiled egg kaysa sa pritong itlog. Nuts, okay din ang nuts, basta konti lang, 30 grams lang, maliit lang yon. And unsalted, tsaka hindi prito. Meron na bibili yung natural lang, na ano lang siya, unsalted lang siya. Kahit anong nuts, peanut, kasoy, pwede na yan. Mahal kasi itong mga iba, yung mga almond, walnuts, mahal yan. Actually, butong pakwan, pwede rin. Okay din siya. Buto ng kalabasa, pwede rin. Strawberry, okay? May mga prutas na okay sa diabetes. Konti lang sila. Strawberries, galing sa Baguio, medyo affordable. Huwag mo na lagyan ng maraming matatamis. Minsan, pag fresh yan, matamis-tamis na yan, pwede na. Diba? Ang problema lang yung nilalagay natin condensed milk. Green tea, kita mo, maganda ang green tea. Green tea, may antioxidant, maraming pag-aaral na anti-cancer siya. Nare-regulate pa blood sugar, hindi nakakataas. Apple cider vinegar or sukang puti. Diba? Kung imbis na bibili pa tayo ng apple cider, may mga pag-aaral yan. Ang pag-aaral dito, 2 kutsarita lang, teaspoons of sukang puti sa tanghali, 2 kutsarita sa gabi, nakakababa ng blood sugar. I think parang after 4 weeks or 6 weeks, gano'n. Medyo malaki-laki na yung pag-aaral. So, paano mo gagawin? Actually, doon sa pag-aaral, 2 kutsarita sa isang basong tubig, iniinom bago kumain. Pero sa atin, siguro sausaw na lang natin. Kaya ako, favorite kong sausawan, suka. Kung merong kahit anong ulam, suka ang ginagamit ko. Kahit sa gulay, suka, okra, suka din. Salad, suka din. Isda, suka din. Diba? Mas okay siya na sausawan. Pwede rin kalamansi kung gusto mo. Diba? Kasi ang kalaban natin, pinakita ko yung toyo, patis, bagoong, ketchup, konti-konti lang. Kasi matamis din ang ketchup at maalat yun. Tubig. Mas maraming tubig, 8 to 10 glasses of fluid or water in a day, malaking bagay. Kasi pag tubig ininom mo, di ba, well-hydrated ka, tsaka hindi ka uminom ng soft drinks, hindi ka uminom ng matatamis, hindi ka uminom ng kape na maraming cream at sugar, di ba? 3-in-1 coffee, nako, tamis, di ba? 3-in-1 super sugar yun Kaya nga 3-in-1 Coffee, milk, and sugar Herbal tea,
chamomile tea, ginger tea, hibiscus tea, maganda. Kaya nga, yung mga nasa Asian countries, Japan, Singapore, sa Asia, usually mas konti ang may diabetes sa kanila. Mas payat sila. Kasi nga, ang pinaka-iniinom nila, hot tea. Diba? Sa Pilipinas, pag may bisita, anong papainumin? Soft drinks lahat. Diba? Sa probinsya, sa sari-sari store, puro soft drinks, puro chichirya. Yun talaga main na binibenta. Kung payat na payat ka at nangihina ka, pwede naman mag-soft drinks eh. Kailangan mo ng sugar eh. Pero kung di naman tayo talagang ganun kapagod, nasa bahay lang tayo, eh, hindi mo kailangan matatamis. Herbal tea, maganda. Masanay tayo dyan sa mga tsaa-tsaang mainit bilang inumin. Maganda pa sa tiyan. Kamatis, very healthy. Diba? Pwede yan. Lycopene, vitamin C, anti-cancer, maganda sa mata. Spinach, sa lahat ng gulay, ito maganda. Okay? Ewan ko lang kung gaano kamahal ang spinach kasi dark siya eh. Dark green leafy. Diba? Kangkong pwede na pero ito mas maraming vitamin C, iron, antioxidant. Talagang super food siya. Okra, di ba? Nababasa nyo, okra for diabetes, pwede siya. Pero kainin nyo na yung okra, ni-steam lang yan eh. Kami, ni-steam lang namin, sinasawsaw ko lang sa suka, pwede na. Pwede kainin ng buto, yung madikit-dikit sa loob, yung mucilage, na parang sipon-sipon, parang malagkit, healthy po yun. Healthy yung mucilage sa loob, maganda yan sa pagdumi natin. Di ba? Pakita mo, pagdumi mo, meron nakabalot nito mga mucilage. High fiber yan. Maganda sa diabetes, hindi agad ma-absorb. Kahit kumain kayo marami, hindi tataas blood sugar. Ampalaya, di ba? Gulay na siya, plus ang maganda sa ampalaya, special gulay siya na meron siya talagang component na pampababa talaga ng blood sugar. Meron talaga siyang component na nakakababa. Pinag-aralan na yan. Kaya lang, kailangan daw kumain ka ng maraming ampalaya para makuha mo lang yung bisa na parang isang tableta ng gamot sa diabetes, yung mga glibenclamide. Pero okay na rin, kakain ka na rin naman eh, nakakababa pa ng blood sugar, di ba? Ampalaya juice, pwede rin naman. Ampalaya salad, pwede rin naman. Mapait lang. Ako, favorite ko yung pagkapait niya eh. Broccoli, cauliflower, hindi lang siya anti-diabetes, anti-cancer. Medyo may pag-aaral to, anti-cancer. Kaya nga mahal ito eh. Mahal to masyado, cauliflower na lang tayo, mas mura. Carrots, di ba? Iwas sa breast cancer, maganda sa mata, ang ganda ng kulay, taas sa beta-carotene, vitamin A sa mata, vitamin K sa dugo. Sa mga prutas, ang maganda, apple, basta namin sa'yo, apple, strawberry, orange, pwede na rin ang orange. Medyo mataas-taas ang orange, pero pwede na rin. Huwag lang masyadong marami. Dalandan, pwede. Apple, orange, at suha, pwede. Ang maganda kasi dito sa apple, orange, suha, kita mo, may tamis sila, lahat sila, pati strawberry, may tamis, pero bago mo makain yung matamis niya, konting fructose, natural sugar, ginawa ng Diyos, marami siyang fiber. Para makuha mo yung konting tamis niya, kakainin mo to lahat tong fiber na yan. Oh, di mabagal pag-absorb. Diba? Ito, may fiber din. Ito, may fiber din. Yung balot ng dalandan, ng orange. Ito, may fiber din. Lalo dito sa balat, high fiber yan. So, the point is, bago mo makuha yung sugar, nakabalot sa fiber. Kaya hindi nagpapataas ng blood sugar. Unlike soft drinks at ibang matatamis, puro pure sugar lang ang kinuha eh. Walang balot, walang fiber eh. Tubig lang. Pag inom mo, biglang shoot up yung blood sugar mo. Siyempre, mga lean fish, pwede rin yan. Okay? Tapos, meron din konting pag-aaral. Actually, bago to. Yung pag pinalamig mo daw ang kanin, yan, pag pinalamig mo muna siya sa ref, bago mo initin, or yung patatas na pinalamig o pasta, spaghetti na pinalamig, pwede mo kaining malamig o initin ulit o initin nyo ulit, mas maganda daw for diabetes. Mas hindi nakakataas ng blood sugar. Pero nasa sa inyo pa rin.
Kasi ang cold potato daw, better than french fries na mainit. Pag kanin na pinalamig muna sa ref bago iinitin mo ulit, di ba, dikit-dikit na yung kanin, dikit-dikit na siya. So, nagiging resistant starch na siya, parang hindi na siya ganun kasarap, pero mas mabagal na yung absorb. Pag mainit na mainit yung kanin bagong luto, parang naghihiwala yung mga glucose niya, yung starch niya, mabilis ma-absorb. So, nasa sa inyo. Kung gusto nyo hot rice, half cup na lang, konti lang, di ba? Kung gusto nyo malamig, pwede rin naman. Ingat lang tayo na dapat malinis at hindi magkaroon ng bakterya. Okay? Sana po nakatulong tong tips natin sa mga dapat kainin at bawal kainin sa diabetes. Salamat po.